Extended ang pagsigaw sa kalsada ng transport group na Piston at Manibela. Kahit anila mawalan ng kita sa binabalak nilang panibagong malawakang tigil pasada, ang mahalaga mabigyan din nila ang kanilang hinaing sa pamahalaan na ibasura ang deadline ng franchise consolidation. Ayon kay Marval Buena, mula Lunes, December 18 at hanggang sa December 29 ay tuloy-tuloy ang kanilang isasagawang transport strike. Sa susunod na linggo, ang Piston at Manibela ay magtutuloy-tuloy sa tigil pasada. Isang linggo hanggang magpasko o hanggang matapos na itong taon. Hindi matatapos ngayong araw, kundi magkakaroon muli ng mga paghahanda sa mga susunod na mga pagkilos. Sabi nga natin, hindi lang rally ang gagawin natin, kundi nagpe-prepare tayo sa isang mas malaki pa na transport strike. At bagamat mabigat nila sa kanilang loob, humihingi na sila ng paumanhin sa mga maaabala sa pagpasok ng 2024 dahil tiyak na pahirapan sa pagsakay ang sasalubong sa publiko, lalo na sa mga galing ng bakasyon na babalik ng Metro Manila. Walang masasakyan yung ating mga mamamayan, hindi lamang ang maepektuhan nito ay yung kabuhayan ng mga driver, ng mga operator, kundi mismo yung ating economic ay maepektuhan kapag wala tayong public transport. Bukod sa mahihirapang sumakay, mas magiging malakian nila ang gastos ng isang mananakay. Dahil kapag walang masakyan na mga jeep, mapipilitan ang mga commuter na mag-taxi, bus o TNVS na di hamak na mas mataas ang singil na pasahe. Meron pong mahigit 41,000 na traditional jeep. More than 30,000 ang hindi pa nagko-consolidate. Ang ibig sabihin, lahat yan kolorong by January. And therefore, ang magiging problema, walang masasakyan yung mga manggagawa na papasok sa trabaho at saka uuwi. Subalit ang Department of Transportation ay hindi nagpapatinag sa banta ng transport crisis sa susunod na taon. Ayon kay DOTR Undersecretary for Planning Timothy John Batan, sa NCR ay mayroon ng mga consolidated entity sa halos lahat ng ruta. Kaya may sapat na masasakyan ang pasahero sa kada ruta sa Metro Manila. Kakaunti na lang rin anya ang nanganganib na maging kolorum kung sakaling kapusin pa rin ng masasakyan ang mga pasahero. Sagot ng DOTR, pwede namang mag-issue ng special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nakita na po ng LTFRB na ang mga major routes po natin ay meron ng mga consolidated operators at handa rin po ang ating LTFRB na mag-issue ng special permits at mag-deploy ng mga additional na mga units doon po sa mga lugar na kung sakali man po ay kukulangin ng serbisyo. Ayon sa DOTR, simula January 1, ang mga tradisyonal na jeep na hindi pa nagko-consolidate ay hindi na papayagang palawigin ang prangkisa at ituturing na silang mga kolorum. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.